Anya, Mr. Maravillas, bakit parang nakabarong ka? Secret! Ano anya, Mr. Maravillas, yung ganap? Talaga po, mga kababayan, dinibdib ni Inday yung pagkawala ng kanyang confidential funds. Hindi lang doon pala, mga kababayan, sa signing ng budget for 2024 absent si Inday, pati sa get-together ng mga secretaries, hindi na po nag-attend si Inday Sara. Naliligaw na po ng landas si Inday. Ano niya yan, Mr. Maravillas, na okasyon? Christmas get-together with cabinet secretaries and spouses po. Ginanap sa Heroes Hall sa Malacanang Palace, December 19, 2023. Siya lang po yung wala. Lahat ng mga cabinet secretaries po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yan sa gitna yung ating Pangulo, siya lang po yung wala. Siya lang yung absent, mga kababayan. Nagsasarili na ng lakad si Inday. Chinik natin, mga kababayan, kung saan nagpupunta si Inday. Nagso-solo flight na po. Talaga niya, Mr. Maravillas, sinundan na ni Inday yung ginawa noon ni Santa Mama. Sa sobrang pagtampo, mga kababayan, ni Inday, sa pagkawala ng kanyang million-million na confidential funds, 650 million combined, talaga pong dinamdam ng Vice Presidente. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Pero si Martin Romualdez, mga kababayan, nang ma-interview ng mainstream media tungkol kay Inday, sabi ni Martin, I still niya consider Inday as my friend. Talaga pong maganda yung breeding po ni Martin Romualdez. Kahit kung ano-anong mga masasamang salita yung narinig niya sa mag-ama, pati sa mga supporters, may isang ang supporter, mga kababayan, na tinusok pa yung kanyang mukha. Hindi siya, mga kababayan, na nagtatanim ng sama ng loob. Marunong sa diplomasya po si Martin Romualdez. Hinog na maging susunod na Pangulo. Hindi po siya pikon at hindi siya pumapatol sa kung anong mga bagay na sabi nga dito sa amin, daimanin ka magtakan, walang katuturan. Di ba? But meantime, mga kababayan, before natin pag-usapan, sa mga naghanap pala po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bangka Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966 802-0949. Ayos pa, mga kababayan. Ayos na niyo, Mr. Maravillas. Kaya sabi po, mga kababayan, ng isang netizen, wala sa budget budget signing si Inday. Di nyo kasi ibinigay yung gusto niya, kaya di na niya kayo bati.
Hindi na mag-attend si Inday mga kababayan sa mga activities ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siyempre, nandun yung mga cabinet secretaries na siguro kasi kontra na siya sa policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na doon sa peace talks po. At saka siyempre, nandun po si Martin. Palaging nakadikit si Martin Romualdez po. Siyempre po, sila yung nagpasa ng national budget. Nandun siyempre si Martin, nandun yung mga senador, congressmen, pagkatapos yung mga cabinet secretaries. Hindi siguro kaya pigilin ni Inday yung kanyang sama ng loob. Hindi niya Mr. Maravillas talaga makamove on. Ganon nga po. Kaya pati po sa party ng mga cabinet secretaries, absent na po si Inday. Tingnan natin sa mga susunod na cabinet meetings kung mag-attend pa mga kababayan si Inday Sara. Pag hindi na po, baka mapilitan na yung ating Pangulong Bongbong Marcos na palitan na lang po bilang DepEd Secretary. Kasi kung hindi na po nag-attend ng mga meetings at lagi na siyang kontra sa mga policy ng administrasyon, di ba? Yung cabinet secretary dapat hindi hindi siya kokontra sa policy. Kasi nga po, ang cabinet secretary, alter ego, other self ng Pangulo. Hindi man po pwede na ang other self ng Pangulo, iba sa self. Di ba? Pero si Martin Romualdez, sabi po ni Martin, friend ko pa rin anya, si Inday Sara. Romualdez still considers BP Duterte as his friend. Kita ninyo, mga kababayan? Kasi po, sa totoo lang, hindi man po inaaway ni Martin si Inday. Ang tinanggal po ni Martin ng mga congressmen, si Hilo Garci, kasi nag-attempt yon na ikodita po yung House Speaker. Siyempre man niya, Mr. Maravillas, best friend niya si GMA. Yan nga po, ang sumama yung loob, si Inday. At yung pagtanggal naman po ng confidential fund, justified naman po. At sabi nga ng ating Pangulong Bongbong, that is anya is settled issue. Kasi mismong si Inday yung nag-initiate, give up niya yung confidential funds. Kasi sabi ni Inday po, I leave it anya to the wisdom of Congress kung bibigyan ako o hindi. Hindi man pala totoo yung damdamin mga kababayan ng Vice President. Hindi man pala totoo. Pero sabi ni Martin, kaibigan ko pa rin anya si Inday. So sabi rito sa balita ng Manila Bulletin, as in a television interview Tuesday, December 19, if he and BP Duterte were still friends, Romualdez said, I look at her as a friend and as my Vice President and a Secretary of Education. And yes, I do, sabi po ni Martin Romualdez. I respect anya the Vice President and also the Secretary of Education. I respect her as a person. And the office, I still hold her in high regard. Ang ganda talaga po ng pag-uugali ni Martin. Marunong sa diplomacy. Kahit po siya inaaway at pinagsasabihan ng kung ano-anong masasamang salita ng mag-ama, pati mismo ni Inday, tinawag siyang tambaloslos. Di ba? At ayaw tantanan ng mga rabid supporters ni Inday si Martin. Inaaraw-araw po yung paninira. Pero sabi ni Martin, mataas pa rin niya yung aking respeto sa Vice Presidente, sa kanyang opisina, at sa kanya mismo personal. Ganon mga kababayan ang mabuting leader, hindi pikon. Di ba? Kaya pati po si Rendon Labrador, napahanga ni Martin. So sabi rito, when asked if
still spoke with each other, Romualdez admitted not as often anymore anya. Kasi si Inday po, siya na po yung umiiwas mismo. Hindi na nga po uma-attend ng mga meetings ng presidente. Yung paglarga nila papuntang Japan, yung send off, absent si Inday. Nang bumalik na yung Pangulo galing sa Japan with Martin Romualdez, absent din si Inday. The other day, mga kababayan, sa signing ng budget, na napaka-importante po yon, absent si Inday. Pati nga po sa cabinet get-together, cabinet secretaries, Christmas get-together, absent si Inday. Di nasaan na niya si Inday, Mr. Maravillas? Hindi po si Inday, nasa tree planting. Noong December 19, mga kababayan, nasa tree planting pala sa Catanduanes. O yan po, Panlab Elementary School visit and tree planting, Vira Catanduanes. Sabi niya, kasama sa aking paglilibot sa iba-ibang paaralan sa buong Pilipinas bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon ay ang personal na pangungumusta sa kalagayan ng ating mga mag-aaral at mga guro upang malaman ang kanilang kalagayan at mga pangangailangan. Tama mambagaan niya, Mr. Maravillas. Ang problema po ng DepEd, yung mga mag-aaral, yung mga kabataan po, mahina sa reading comprehension. Mahina sa mathematics, mahina sa science. Bagsak po, kulilat sa PISA. Kaya ang dapat tutok ni Inday, paano ma-upgrade yung pagbabasa, yung mathematics, saka yung kaalaman sa science ng ating mga kabataan. Yung tree planting po, although okay man yan sa mga mag-aaral, dapat pabayaan na niya yan sa DNR. Hindi ba? Napalayo po yung tinatrabaho ni Inday, napalayo sa kanyang mandato as DepEd Secretary. Ito pa yung post ni Inday mismo. Sa Vira Catanduanes din po, paghandog ng ahik sa Fisher Fox at Abaca Farmers, former rebels. Sabi niya sa kanyang post, sadyang nakakapuno ng damdamin na makita ang mga ngiti ng ating mga Fisher Fox, Abaca Farmers, former rebels at kanilang mga anak na pinangungunahan natin ang paghandog ng assistance to individuals in crisis situations kasama ang ating mga kaibigan mula sa Department of Social Welfare and Development. Nawala talaga po sa focus ng kanyang trabaho si Inday. Nakipagkompetensya na niya talaga, Mr. Maravillas, kay Martin. Si Martin kasi sige ang pamigay po ng bigas. Tinutulungan ni Martin yung kanyang pinsan. Saka parte yun ng programa ng mga congressmen, kasama niyang mga congressmen, sa mga distrito, yung pagbibigay ng tulong, di ba? Nakipag-compete na niya, Mr. Maravillas. Yun din ang ginagawa niya ngayon. In aid of 2028 election talaga po. Yan nga po, mga kababayan. Ito pa. Noong December 12, sabi sa post ni Inday, Philippine Councilors League, Iloilo Chapter Year-End Assembly, SMX, Davao City. Naging panauhing pandangal po tayo sa Philippine Councilors League, Iloilo Chapter Year-End Assembly noong isang linggo sa Davao City. Malugod ko po silang tinanggap sa aming lungsod ng Davao. Ibinahagi ko sa kanila ang aking mga karanasan bilang Vice Mayor kung paano balansihin ang mga konsihal na may kanya-kanyang opinyon at personalidad. Ibinahagi ko rin ang aking karanasan bilang Mayor kung saan namin sinimulang tingnan ang competitiveness
indexes tulad ng economic dynamism, government efficiency, infrastructure resiliency, at innovation na ginagamit ng Department of Trade and Industry. Dito kami kumukuha ng priorities para sa loob ng 3 taon o isang termino. Para sa isang mayor, sinabi ko na importante na nagkakasundo ang mga leaders kung ang layunin ay ang kabutihan para sa bayan. Mabuti na yung nagkakasundo yung mga mayors. Pagkatapos siya po, inaaway niya si Martin. At sa kanya mga activities po ng mga Councilors League po, trabaho po yun ni Benhur Abalos. DILG, inaagawan ni Inday po ng trabaho yung ibang mga departamento, DNR, DSWD, pati yung DILG. Tapos yung kanyang DepEd po na inassign sa kanya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kulelat sa PISA. Tama ka niya, Mr. Maravillas. Talagang naliligaw na ng landas si Inday dahil lang sa pagkawala ng confidential funds. Naligaw na po ng landas. Nagsasarili na nga po ng lakad niya. Hindi na sumasama sa mga activities ng ating Pangulo. Anyway, yan man lang po. Bahala siya sa buhay niya kung saan siya masaya. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.